Hi, this is Isti, And this is Jeric. and we're back for another episode sa wakas. Ayun na. Nakabalik ka na. May camera tayo dito at may camera rin tayo dito. Live tayo mo sa Live tayo sa, Hawaii. sa Intramuros, Papa Cafe. Ang sarap nung tahot nila. This one's tahot. Bestseller nila yung tahot, no? It's basically taho with oats, espresso, and ano ba? Tapioca pearls. Tapioca. Tapos meron din silang suman with red bean paste. Red bean? Paano red bean? Red bean. Natin, no? Baka malaglag. Malalaglag. So, ayun na nga. Ang ating... So, wait naman. Narinig niyo ba ang mga huni ng ibon? Tapos, I'm having malunggay latte. First time ko tinikman to kasi usually matcha, no? Matcha, mga ganun yung natikman ko na. He likes it green. Meron tayong mga entries from Not Gonna Lie. What's something you realized way too late in life? Mainit? Realize mo na lasang gumot. You first. What's Ano yun? something you realized way too late? Way too late. Ang ginawa mo sa pinalanunan mo? Sa pinalanunan mo? What's something you realized way too late in life? Ano ba yun? Parang, Yung parang late mo na-realize sa buhay na parang... ganito pala sa langit. Mamimit ko na si G. Okay, cool. Gusto ko yung nasa Intramuros tayo, tapos may hawak tayong ganito. May dala-dala po kaming... AKG Ara, para sa mga nagtatanong. Last time, sa mga interested, this was bought. What's something you realized way too late? What's something you realized way too late in life? Ano ba? Way too late. Siguro ako financially, way too late. Parang kung na-realize ko lang yung power ng compounding interest. Like sana nag-start ako before pa. Kasi pag makikita mo, may inopen kasi ako. May inopen ako last time na ang tawag nun, if familiar siya sa MP2. Tapos may kita mo doon, parang dati pala, kung naglagay na ako, parang minimum niya kasi is 500. I mean, ilan na-realize ko lang. Tapos, 50 pesos. 50 pesos, makapag-open ka na ng account. Tapos, ano siya? Pa nga. Yun lang. Parang, sana, nakapag-save na ako nun dati before. Yun naman. Sa other aspects. Anong advantages niya kapag nakapag-open ka ng... Kasi compounding siya eh. So parang, for example, naglagay ka ng pera. Yung pera na nandun, may interest, tapos nadadagdagan yon. Tapos susunod na, parang pinili ko sa akin annually, nakukuha yung dividend. So susunod na year, yung pera na nandun, tapos yung tinubo niya, yun ay magiging basic nung para sa competition nung susunod na next. Kasi parang alam nila, may gas nila yun sa mga medyo familiar sa about compounding interest. Wala lang, ayun lang. Parang sana kahit maliit lang, sana malaki na yung dividend. Yun, tapos mga investment. Paano kailangan siya patungan ng Wala kanina? Wala kanina. Ulit. We asked some friends. Gusto ko yung may hawak talaga tayong ganito. We asked some friends online what's something they realized way too late in life. And first entry, actually ang gaganda ng mga entry ngayon ng mga friends natin. Sabi niya, when it comes to friendships, quality is always better than quantity. And feeling ko meron ka ditong go. Kasi ako, before, sobrang dami kong circle of friends. Parang sabi nga nila, social butterfly. Hindi, hoarder ka. Hindi ako hoarder. Parang sarap circle of friends. May time pa dati, yung mga single pa ako. Kunwari, sa isang linggo, Monday, may badminton ako sa gantong high school friends. Tapos, susunod araw, may badminton ako or baka the other day, badminton ako sa school office mates.
Tapos sa weekend, badminton ako sa another set of, para ang dami kong circle of friends. Pero masaya naman ako. Pero dun sa circle of friends na yun, dun mo marirealize kung sino lang, kung sino lang talaga yung, worth it. time for. Worth having time for na parang kapag may pinadaanan ka na, or parang kapag, alam mo, In a very bad place ka. Kasi, umiyak. Hindi, joke lang. Hindi kasi, minsan nga din, maisip mo, meron ka din kaibigan na parang, kunwari, aalamin yung problem mo. For the sake na aalamin lang nila. Pero, parang, after nun, parang walang solution. Inalam lang nila for the sake na gusto lang nilang makialam. Ay, gusto lang nilang maging informed, pero hindi nila gustong maging They just involved. want to be involved. Pero Hindi, gusto nilang maging informed, pero ayaw nilang maging involved dun sa solution. Gusto lang nilang malaman yung problem mo. But at the same time, they don't want to make advice or find any solutions or like give suggestions para magka-solution ka sa problem mo. So, just to make the long story short, natutuwa na parang nafe-feed sila ng pag nasa bad place ka or ng any bad things na nangyayari sa'yo. Hindi naman siguro. No, I mean that's for me. Yung sa'yo, gano'n. Yeah. Yung parang alam ko kung may mga friends kayong gano'n na parang naaalala lang kayo tuwing may problem sila or kapag silang may problema. Parang yung gano'n kasi sobrang fed up na ako sa mga ganong. Kaya super ako as a person na super onti lang yung friends talaga. Talagang binavalue ko. 'Di ba ngayon? May moment kasi ako na minsan na parang hindi ako pangit las, ha? Pangit? Tikman mo. Alam mo yung painom ka ng gamot ng nanay mo nung bata? I don't like it. Meron, You get what I mean. meron din sa talaga na parang lang. Gusto lang nilang malaman na, for me lang, sa akin lang to. Siguro parang sa kanila, feel nila naging fed na sila pag once aware sila sa problem mo. Pero yung like, kumaga parang ang iniisip kasi nila, siguro sa akin lang, may problema din sila. Parang the fact na nakinig sila sa problem mo, parang okay na yun. Kaya nga, ayun, mas maganda yung quality talaga. Yeah. For me, iba kasi yung naranasan ko na to. Kaya ganun yung mga nasabi ko. May mga friends kasi na parang gusto nilang malaman yung problem mo. Tapos after malaman, parang, okay. Tapos wala na, hindi ka na nakakamustahin or what. Parang, hindi ka naman sila inobliga. Pero parang, ano yung point para alamin yung problems ko? At gagatungan pa nila. Parang, hindi siya nag para sa akin. Ang sarap nung tahot. Nag-change, location kami. Change position kami. Next entry that we have, that I'm into girls. Tapos sad emoji siya. Feeling ko girl siya. Ano yung tanong mo? What's something you realized way too late in life? That I'm into girls, sabi niya. I just wanna say I'm proud of you and congrats na at last you were able to understand yourself. Kasi alam naman, 'di ba? like I'm into everybody. Like, yeah, pati sa girls, ganyan. And nakaka-date na rin ako ng mga girls dati. Pero mas nag-work. Oo, kasi out naman ako. I mean, dati pa. Sadyang hindi lang talaga nag-work yung mga nakaka-date kong like girls. Ganon. So, I'm proud of you. You were able to understand yourself. Actually, hindi nga natin alam, mahal, kung babae yan or lalaki yan. Oh, regardless. Kasi feeling ko malaking kutob ko na girl siya. Kasi possible din na kuwari, dati siyang gay, tas, or parang iba yung sexual preference niya. Okay. Tapos doon pala niya na-realize. Kasi parang dati may ganyan din ako instance na way back before, may mga na-date din ako. Like na, actually iba-iba nga eh. May date ako na, di ba naman talk sa'yo dati? May date ako na I mean, though late ko nalalaman na lesbian pala siya. Pero parang, tapos parang, hindi naman date. Nag-date ba kami? Parang, Going out lang man yan. hindi kami nag-go out eh. Parang pinapormahan ko siya.
Bakit? Yung malunggay, it's punch. Naamoy mo. Parang gamot eh. Tapos, ano siya, pinaparma siya, tapos nanonood. Tapos napanood niya to, no? Pinaparmahan ko siya. Alam naman niya yun. Pinaparmahan ko siya, tapos, nanonood ako ng mga game niya. Ganun. Actually, nanonood lang ako ng, ito naman nila. nanonood lang ako ng volleyball. Di lang ako nanonood ng volleyball. Like, di ako fan ng volleyball dati. Nanonood ako ng volleyball dahil sa kanya dati. Doon ako nag-start. Dati pa yun, kaya magselos. Anyway, going back. Pero ayun nga, sobrang importante din siguro kasi nung ganun. Kasi, na alam mo na yung, ano yung gusto mo ngayon. Pwede. Sure ka? Are you okay to share that? Oo naman. Okay. Tapos, kasi, ano yun eh, parang, Sa sa teaser. Okay? Okay lang. So proud of you. Congratulations. Kasi mahirap yun eh. Di ba nga may mga tao na parang, bako ba talaga na malunggay? Hindi, pero kasi di ba, for example, may mga nakikita tayong mga story online, na parang ang tanda na nila, bago nila na-realize na, diba, di pa ito yung gusto nila, ganun. So, sana lang, hindi natin alam kung ilang taon na siya eh, nag-share na to eh. Sana lang, ayun nga, mas maaga niyang, kumari mga 20 siya or 30, at least, di ba, alam niya na yung bagay na nagpapasaya sa kanya. Actually, hindi lang sa ano yun eh, no? sa gender mahal, di ba? Or sa sexuality. Sa career din. Sa buong in general, no? Na parang, maganda siya kapag alam mo na yung good thing sa life, na alam mo na kung ano yung gusto mo talagang tahakin sa buhay. Or ano yung mga gusto mo talaga. Kasi, at And least, also, let me also add something. Don't feel bad na like ngayon mo lang na-realize na you're into girls or ganito yung sexuality mo. Don't feel bad or parang wag mo masyadong i-torture or i-punish yung sarili mo kasi kung na-realize mo yan late in life, siguro madami ka miss out na opportunities for yourself or for your relationships, diba? hindi, ano pa dyan? Possible. Oo nga, may ginger. Possible ang mangyayari pa yung kung di niya, actually ano eh, yung discovery niya, ng self-discovery niya, it comes with parang acceptance. Kasi kung may mga kilala kasi akong gano'n na I mean, alam mo yung parang, paano ba sabihin, alam natin na hindi siya may mga ganun tayong tao na encounter, parang alam mo hindi siya masaya sa ganitong bagay, pero kasi ayaw niya na let's say, I don't know kung anong reason, pero malay mo ayaw niya ma-judge or ayaw niya i-accept sa sarili niya. Kaya nga, good thing din, in-accept mo yung sarili mo. And you're able to Oo, kasi kung hindi mo rin i-accept sa sarili mo yung possible, magtatry ka na ibang relationship, is either masaktan ka or makasakit ka. So, saving yourself. sinave mo yung sarili mo, sinave mo rin yung ibang tao na possible na maapektuhan nung pagka-confuse mo, 'di ba? Kasi parang habang di-discover ka meron diyang mga failures. Ayun yun, and pain. Yung pain, makasakit ka, masaktan ka. Kasama yun. So, mas mabuti at di naman natin sinasabi na dahil alam niya na yung na into girls na siya, hindi na siya masaktan or what. At least hindi na ganun ka-complicated. Nagigets niyo yung point mo? Yeah, I get it. Hindi na siya, mas kumbaga focus na lang siya dun sa ito na lang yung gusto ko. Yun na lang i-workout niya. Hindi na yung other mas malawak pa na parang ganun range. Entry that we have. Oh, I love this. It's better to break up with someone early than break up with them too far into their relationship. Para sa akin yung sinabi ni friend natin, entry niya. Tama nga naman kasi ewan ko kasi as someone na gusto ko ng long term na partnership or relationship, ang hirap nga naman talaga makapag-break na parang inantay mo na lang inantay. Parang kasi masyado mo nakitaan ng potential na magbabago. Baka naman mamaya okay lang. Baka this time okay na. Yung mga ganong potential na hanggang sa naipon na ikaw na din masaktan. Pare-para sa masaktan. Yung tinatawag nila na early, minsan kasi possible din kasi yung maging negative na parang kunwari lalo na sa mga kabataan ngayon, no? No, like siguro yung early, like mga
9 months or 12, Ayun nga, 13 months yun- into the relationship. Hindi ko alam kung sino yung anong age nung bata na yan. O assuming na parang mga long term ka lang. Kasi may mga relationship na parang 2 weeks pa lang. Tapos may nakita ka na, may ganun kasi akong friend, mahal. Ganun din ako. Ganun ka? Siya pala yung friend ko. Hindi, like, binibilangan ko ng mali. Kasi parang, kapag, okay. Kasi, pinaprotektahan ko na din yung sarili ko in the future. I mean, for me, that's, Kailangan mo ako. oo. Lahat, ang dami kong mga listahan doon. Meron pa siyang hindi natitik May ko. Excel file siya. Oo nga, kaya nga, di ba, pag nag-away, pwede ko ba i-share? Sige. Pag nag-away tayo minsan, parang, hindi siya nagtatagal na isang araw eh. Kasi, hindi naman, parang halos wala ka naman na-take off doon sa ano. Just your instinct, mahal. Kasi, ako din galing ako sa long-term relationship. Alam ko sa sarili ko, at actually sinasabi na ng ibang tao din, parang, ang toxic nyo na. Aware na sila. Ito ba? Pero kasi nga, hindi naman din nila alam yung nangyari sa loob. Pero sa sarili ko, alam ko ang toxic na kami. Tapos, pinipilit ko lang kasi parang ang dami mo nang napagsamahan. Yung mga ganun. Yun nga, potential. Ayun yung mga potential. Sobrang liwanag natin. Narinig niyo bang huni ng mga ibon? Trust your instinct lang. Tapos, And siguro mga give 1, 2 chances. Unless pag yung nangyayari sa inyo, parang sumari, physical na, abusive na, yun, alis ka na talaga. Wala nang second chance. Eh, grabe ka naman kay. Wait. and wag kayong mag-hope, wag niyong paghawakan yung potential kasi potential is potential. Hindi siya magbabago like anything ganon. Ako din may ano ko dyan, another. So, pag feel mo na parang, kasi possible kasi na dun sa situation na yun, kaya hindi nag-work. Kasi baka ikaw din yung may need pang i-grow. Yeah. Pag feel mo siguro na parang you've given your very best and feeling mo naman parang wala ka nang i-grow pa sa relasyon na yun. Kasi possible like, may input, meron ka ding input doon. Ako aware ako sa sarili ko doon eh. Siguro the fact na parang alam mo na parang tinawa ko na lahat, tinay mo na lahat. Tapos yun na siguro yun na parang wag mo nang, tas yung other side hindi na talaga nag-effort na ginagawa, yun na talaga get out of the relationship na. Pero as long as siguro kaya nyo pang ito ay point of view na wala na sa long relationship na kayo wala pa yung dating yun. Ayun lang isipin mo, parang kapag feel mo wala ka nang i-grow pa, alis ka na. Umalis ka na. Better save yourself than... Or, Kasi- also, let me also add something. Aside sa potential, wag kayong mag-hold sa what if. Do you want to add something? Wala naman. May malunggay. Okay. Okay, next. Sabi nung isang entry is, I wish I saved up some money to save my ass in the future. Ito naman, dapat, yung sinabi ko kanina, di ba? Super important na, pero kasi hindi mo rin, depende rin yun eh. Sa situation mo. Situation. Ang situation mo. Si OP, yung original post siguro yung nag-post. Siguro like, napagtanto niya na parang sa daming dumaan ng pera sa kanya, parang siguro ngayon like may need siyang parang hindi na natin siya maisisi. So parang ang ganda rin nung sinabi niya, ang ganda rin nung entry niya actually. It makes you realize na parang yung mga dumadaan na pera sa atin as someone na super magastos at anak ng presidente kung magwaldas ng pera. Anak ng CEO ng Lasal. CEO. Alam mo yun? Parang ang daming dumaan na pera sa'yo, ni isang best on parang hindi mo naisip na mag-save. Kaya ngayon, alam niyo ba, since na nakadate ko si Jack, parang sabi ko, okay, kapag may nahawakan akong pera, save na lang. Like malalaking money, save na lang. But for the meantime, wait lang. sabi mo, liar ako. Like, for the meantime, magpakasaya ka lang sa, like, mga food. Wag kang masyado madamot sa food. Ako never ako madama sa food. Yeah, and I mean, like, sa pera. Basta kung food, okay, wala nang question yan. Pero other things, Mga wants. alam niyo ba,
Ano? Anyway, okay, what's your take? Ang dami. Kasi nakakainis to. Nag-team building, nag-outing sila, summer outing ng mga kawork niya. So sabi ko sa anong gusto mong pasalubong? Sabi ko, buko pie or kapeng barako. Umuwi, may dalang sapatos. May buko pie naman. Tsaka tart. I love the tart. Shout out po sa Cecilia's. Cecilia's buko pie. Ang sarap. Putang ina, ang sarap. Mga tarts nila, sarap din. Actually, inintay pa namin siya ng mga 1 hour. Worth it. Kaya kami napunta sa shoe outlet. Kasi naghihintay kami. Actually, ay hindi naman yun. Parang nag-align lang yung mga bagay. Kaya sabi ko, oo nga no. Nakita ko ang ganda ng shoes. Binili ka na? May ka ng... What's your take? Bago pa niya akong pagalitan. Yun yung relation ko kanina about dun sa compounding interest. Kasi imagine mo kung nag-save ka ng, let's say, magmamath ba tayo dito? Basta I mean, kung nag-save ka dati, tapos alam mo kung paano laruin yung... Huwag ka mag-save dun sa mga yung low interest, yung mga conventional bank, wag dun. Marami naman na ngayon like mga digital banks. Yan nga, yung sa mga MP2. Siguro may mga iba pa na malalaki yung mga interest na hindi matatalo yung pera mo. Actually, kaya siya pinasalita ko kasi wala akong masyadong alam sa mga ganyan. No, actually, hindi naman ako masyadong maalam. Ano lang ako, parang nagtitingin lang. May mga mapupulot ka naman talaga sa TikTok. Sa TikTok, kung maayos lang yung FYP mo. Kundi lang puro mga... Sobrang Okay. Ayun, kasi ako naman, ang good, siguro share ko lang din sa akin. Ayun, possible nga, kaya sabi ko kanina, depende sa situation mo. Kasi ako hindi na ako agad nakapag-save kasi when I started working, I have to pay a lot of debts ng family ko. Siyempre kailangan mo munang i-start yun kasi hindi ka makakapag-usad sa life pag dahil mo inutang. Kaya yun, depende rin talaga kung sa ano. Pero yun nga, for example na case na sinasabi ni EJ na maraming dumaan sa pera sa kanya na possible na save niya. Yan. Ang masasabi ko lang, hindi pa naman, this is the earliest, parang yung pinaka maaga mong, paano ba sabihin niya? May nabasa akong ganun online Parang today is yung pinaka maaga mong, hindi ko masabi. Search nyo na nga lang. Ihanapin ko, tapos i-comment ko sa Parang sinasabi doon na, the moment na nire-realize mo ngayon, pwede ka pa mag-start ngayon. It's like, Parang ganun. It's not too late. It's not too late to start over again. Oo. Ang mahalaga, na-realize mo today, hindi ka pa late. Pwede ka pa mag-start ngayon. Kasi pagpapabukas mo pa next year, ganun. Ayun, kaya good yun. I like that. Yeah. Next entry. I love this. As someone na madaming back subjects dati. Advice sa mga madaming back subjects sa college. Is it okay po ba to feel na napag-iiwanan na ako? Pwede mong ma-feel yun, pero wag mong masyadong i-invite sa thought mo. Pati, wag mong masyadong gawing, parang dumepende doon. Kasi alam nyo ba, 2015, back subject, ganyan. 2015, ako, nung elementary high school, medyo okay pa ako Pero nung nag-college ako, parang naging bobita na ako. As someone na may mga back subjects nung college. 2015 ako nag-start at natapos ako 2022. May pandemic din nun, so... 2015? Oo, 7 years. Talaga ba? Oo nga. Kasi nga may pandemic din. Nag-post kami lahat, ganun. Tapos, as someone na madaming subjects, so parang every term na lang, parang ito na naman, bigay na naman ng grades. Okay lang. Parang humanap ka rin ng magfu-fuel sa'yo or mag-encourage sa'yo. Like, may it be person, may it be things, may it be something na marirefreshan lang yung mind mo para ma-fuel lang yung will mo to study and to attend classes. Kasi ako, dati naalala ko pag may pimples ako or kapag ang pangit ko, di ako pumapasok. Ina-anxiety ako. Ganun ako ka-arte dati. Oo nga. Tapos kaya, theology Theology, tas nagmura ka. Theology, shit. Alam nyo ba, muntikan na ako umulit ng theology kasi nga, lagi ako may pimples nun. Oo. Pero yun lang.
For example, nga, diba, 7 years ang tagal. Since pandemic din, na-pause kami. Parang, feeling ko, shit, tama ba ba yung tinatawag ko sa buhay? Kasi realize ko late in life na parang, okay lang pala. Kasi, kung minadali ko yung sarili ko, mas lalo akong babagsak. Parang mas lalo akong mafe-fail in life. So, ayun lang, take your time. May kasabihan kami ng ate ko eh. Kasi yung isa ko ring ate, ganun din. Na it's okay to graduate not on time, but in time. So, yun lang. In time. Pwede kang, okay lang kung may back subjects ka, kung di ka graduate this year. Pero ang importante, ka-graduate ka. Right? What about you? What's your take on that? Advice? Ayun lang. Sorry. Just to make the long story short, ang advice ko lang, take your time and don't pressure yourself. Find something na pwedeng mag-fuel sa will mo to study and to attend classes. Or yung kung ano mag-work para sa'yo. Ano yung buko? Anyway, oh my God. We just kissed. Naisip ko lang dyan dati. Ako lang, wala akong back subjects naman, normal. Pero may time din na parang nag-fail ako sa isang subject. Tapos meron kaming remedial, parang ganun. Tapos parang na-realize ko, sila nagpe-prepare na sa finals. I-relate ko lang yung sarili ko pero hindi ko kasi ganun ba yung concept nun? Parang may binagsak ka, hinahabol mo. Tapos parang yung iba umusad ng ganyan. Ikaw nandun pa rin sa isang subject. Ganun yun, di ba? Help, I'm still. Hindi niya gets, guys. Hindi niya gets. Ano yun? Kanta yan? Taylor Swift. Hindi ko alam. Hindi ako Swiftie. Tapos, ayun. Tapos, may part na parang napapaisip ako na, yun pa lang yun isang subject pa lang yun na nabagsak ko Parang, tinatanong ko lang sarili ko, pang-engineering ba ako? Yung mga ganun. Pero, ang siguro masasabi ko lang dyan, parang, meron kasing verse ako na nung college na parang yung there's a season for everything. Ayun nga, naalala ko, Ecclesiastes. Parang ayun yung ko, parang hindi ko alam yung buong verse pero alam ko yung thought na parang there's a season for everything. Kung nangyayari sa'yo tong gantong bagay, parang there's a perfect reason. Bakit? Una, parang para for you to realize saan ka nagulang. Or Pangit ba ako? hindi, para i-realize mo may pagkukulang ba ako or may hindi ba ako ginawa. Kasi or baka kulang pa effort mo. Hindi ko alam kasi ako sa akin dati kaya ako nag-remedial noon kasi lagi ako absent. Why? Absent ako lagi kasi parang kasi alam ko na yung lesson. Like meron kasi akong parang nakuha ko na yung yung parang framework, tawag sa ganun yung framework ng buong sa pag-college yung tawag sa ganun. Basta ganun. Parang aware na ako sa tapos pag umabsent, ang dati may ginagawa ko nung college, pag exam, umabsent talaga ako pag di ko gusto. Tapos, nag-special exam ako, ganun. As main character. Ginagamit mo rin ba yung face card mo? Hindi ko. Tapos, ayun lang. Tapos, later on, parang that particular subject, sabi ko, okay lang yun. Ano lang yun. Parang, kumbaga parang, una nga, doon maririli. Oh my God, Palaka. Mali pupunta sa atin. Oh my God. Hindi yan. Pa Southeast yan. Oh my God. Tapos, doon mo marirealize kung una, diba, kung saan ka nagkulang, ganyan. Ano ba yung pwede mo improve sa sarili mo? Tapos, yun nga, yung sinabi ni AJ kanina na, gusto ko sinabi mo kanina, wag mong tatambayan yung thought na yun. Pwede ka lang mag-reflect. I-reflect mo lang, pero wag mong... It will pass. Pero yung pag inisip mo kasi lagi na parang, shit na pag-iiwanan na ako. Lalo ka mapag-iiwanan. For example, tumatakbo ka sa di ba parang, kasi lahat sila nakakausad na sa malayo pa, tapos hindi ka na gumalaw, kakaisip mo na hindi ka nalayo na nila. Mas lalo ka madedelay. Nagagas mo yung thought. Yeah. Parang gano'n. So, mas mahalaga na parang, yes, nag-self-reflect ka, pero at the same time, may ginagawa ka din para makahabol ka. Kasi hindi kasi, ang kasi, ang downside kasi nun, nasabihin natin, okay lang yan, may wala kang ginagawa. Okay lang yan, gagawin din ako, pero wala kang ginagawa.
Kasi ako, Oh, and also, go. hindi ko. Let me also add something. Pumili ka ng mga kaibigan mo. I mean, eto ngayon na medyo tumatanda na kami, okay talaga yung pag pumipili ka ng circle of friends mo. So, pumili ka ng masamahan mo na okay. At yung magpupush sa'yo, magbibigay sa'yo ng will. Hindi yung like, bagsak ka na nga, maghanap ka pa ng kaibigan mo na bagsak din. Parang umanap ka ng friends or circle of friends na alam mong pataas kayo. Hindi ko sinasabi na iwan mo yung mga kaibigan mo. Sinasabi ko na samahan mo yung mga friends na makakabuti sa'yo. Tama yung sinasabi ng mga magulang natin, piliin mo ang mga kaibigan mo. Oy, totoo. Nung panahon nga namin. Yung panahon namin. Tsaka saka, hindi sa akin na ano ko yung, alam mo to, gusto ko yung nagsip-sip nung sa mic. Kasi, may kaklase kami na, parang abagsak-bagsakin sila nung college kami. Pero tinan mo ngayon, mga manager na ng ano, I mean, parang, ang sumakses sila sa life. Kasi, alam nila paano, na parang ang sinasabi lagi ng mga natutuwa ako sa mga klase ko ngayon nung college na parang ano yan, bumabagsak man sila pero lagi nila sinasabi na hindi sabay-sabay tayong graduate. Sabay-sabay kami graduate. Oo, I mean parang hindi ko alam paano nila yung naging nila doon pero lagi nila sinasabi sabay-sabay graduate, sabay-sabay na kami graduate.